Nagkaroon na naman ng isang monster game si Kai Sotto kagabi na upset ng Yokohama ni Kai ang number 1 team sa Central Conference na Sun and Neo Phoenix. Nakupo na naman ang isa pa nating kababayan na si 3rd Ravena. Malaking tulong nga sa Yokohama ang monster performance ni Kai Sotto. So na-upset nga ng Yokohama ang isa sa pinakamalakas na koponan ngayon sa B-League na Sun and Neo Phoenix. Another monster game by Kai Sotto. Nagtala na naman nga siya ng double-double, 23 points at 10 rebounds. Kapansin-pansin nga ngayon ang patuloy na pagganda ng performance ni Kai. Sa last 5 games ni Sotto, nag-average siya ng 20.4 points per game, 10.2 rebounds at may efficient na 73% sa loob niya ng 25 minutes per game na playing time. So walang duda na ito na ang best games ni Kai sa kanyang basketball career. Hindi pa natin nakita na maging ganito ka-consistent si Kai. Nakatulong din talaga ang playmaking ng kanilang point guard sa team na si Yuki Kawamura. Pinapadali nga nitong trabaho ni Kai. Ang gaganda ng mga setup plays niya para kay Sotto. Alam na alam niya kung paano mabibigyan ng mga magagandang looks itong si Kai. Kapag nai-involve nga niya agad si Kai sa offense ng team, tumataas ang kumpiyansa ni Sotto. Kaya nai-shoot niya ang mga tira na kagaya nito. At ang kanyang hook shot naman na panglamang kagabi kontra sa Neo Phoenix. So kaya ang isa sa mga rason bakit magandang nilalaro ni Kai. Well, kung titignan naman talaga sa mga big man na successful sa NBA, for example si Karl Malone at Kareem Abdul-Jabbar, mas lumalabas ang kanilang galing kapag meron silang point guard na magagaling mag-set ng plays, gaya ng kanilang mga kakampi na sila John Stockton at Magic Johnson. So talagang magpipit kay Kai ang mga point guards na ganitong laruan. Kaya nga mas gumaganda ang nilalaro niya ngayon dahil mataas ang IQ ng kanyang point guard na si Yuki Kawamura. Umiinit nga ngayon ang tandem nila sa B-League. Ang ganda kasi talaga panoorin ang kanilang mga plays. Lalo na kagabi na sa clutch time pa silang dalawa nag-take over. Si Kai nga ang nagpatabla ng laban. Tapos yung hook shot niya ang nagbigay naman ng kalamangan nga sa Yokohama. Yung tres naman ni Kawamura ang naging dagger o pamatay naman sa laban. So sana magpatuloy nga ang ganda ng nilalaro ni Kai nang matulungan niya ang kanyang team makapasok sa playoffs.